Dapat ang pagsisimula ng COMELEC dyan, pinag-aralan niya muna yung yung karanasan ng ibang bansa, no? Diyan malalaman ng COMELEC na yung mga bansa, mga 21 countries lang naman ang gumamit ng automated o yung electronic voting, ay talagang dumaan muna sa mahabang proseso ng pilot testing, no? Nakita naman natin doon sa kanilang field test na naganap dito sa Taguig na talagang nakakapa yung COMELEC saka Smartmatic, no? Sa kabila ng mga batikos, kumpiyansa ang COMELEC. May nakahanda na ring solusyon ang ahensya sakaling magkaproblema sa PCOS machines. Marami na intermediate steps. Example ay palitan natin yung machine na pumalpak. Kung palpak din siya, palitan ulit natin siya. Kung naubos na yung pampalit natin, nandyan pa yung machine ng katabing cluster precinct na pwede nating gamitin. Pag pumalpak lahat yung mga remedyo na yan, saka natin bibilangin yung balota. Ayon sa Republic Act 9369 o ang Full Automation Law, kinakailangang may Plan B o Continuity Plan ng COMELEC sakaling magkaaberya sa automated elections. Bahagi ng planong ito ay ang pag-iimprenta ng 76,000 sets ng Certificates of Canvass at Tally Board bilang paghahanda sa manual canvassing. Dito sa warehouse na ito, ilalagak ang mga maiimprentang tally boards na gagamitin bilang backup kung sakaling magaganap ang manual counting. Ang mga Certificate of Canvass naman sa National Printing Office itatabi pagka-imprenta. 1 o 2 linggo matapos umpisahan ang pag-iimprenta ng mga official ballots, magsisimula na rin ang pag-iimprenta sa mga Certificates of Canvass at Tally Board. Ganito pa rin ang magiging itsura ng mga Tally Board na gagamitin sakaling mauwi sa mano-manong bilangan ang resulta ng eleksyon. Dahil sa nakalatag na contingency plan, wala na raw dapat ipangamba ang mamamayan ayon sa COMELEC. Huwag kayong maglala dahil yung votes natin ang mahalaga na mabilang. Sa paraan man ng makina o sa paraan ng manual na pagbibilang, mabibilang pa rin yung votes natin. Ang boto ay nagsisilbing boses ng taong bayan. Sa darating na halalan, importante na mabilang ng tapat at maayos ang bawat boto, sa moderno man o mano-manong paraan. Libo-libong trabaho ibibigay sa mga biktima ng lindol sa Haiti. Sinimula na po ang Cash for Work program sa pangunguna ng U.S. Agency for International Development o USAID. Sa ilalim ng proyekto, aarkila ng mga tao na tutulong sa paglilinis ng mga pinsalang naiwan ng lindol. Babayaran ng minimum wage na $6 ang mga magtatrabaho ng 8 oras kada araw. Sa ngayon, mahigit 6,000 taga-Haiti na raw ang nag-apply sa programa. Ika-20 anibersaryo ng paglaya ni Nelson Mandela mula sa pagkabilanggo, ipinagdiwang. Pinangunahan ng mga kaanak at kaibigan ang release anniversary ng dating South African President. Binigyang parangal si Mandela dahil sa kanyang mga pakikipaglaban para buhayin ang demokrasya sa South Africa. Ikinulong siya noong 1962 dahil sa kanyang kampanya laban sa pagpapatupad ng racial segregation. Matapos ang halos 30 taong pagkabilanggo, pinalaya siya noong 1990. Mga refrigerators sa mga supermarket, malaki raw ang epekto sa global warming. Ayon sa Environmental Investigation Agency sa UK, nagdudulot ang mga naturang ref ng hydrofluorocarbon gases o HFC. At ang HFC ang bumubuo sa 1/3 ng carbon footprint sa UK. Katumbas na po yan ang paggawa ng 5 bilyong plastic bag. Para mabawasan ang masamang epekto sa kapaligiran, nag-i-install na ngayon ang mga supermarket ng HFC-free ref. Target ng UK na gawing HFC-free ang lahat ng kanilang ref pagdating ng year 2020. Ilang preso sa New York tinuturuang mag-train ng mga aso. Pero hindi basta-basta ang klase ng training na dapat nilang matutunan. Ang mga aso kasi nasasayahin ng mga preso, magiging gabay ng mga disabled. Kabilang sa mga dapat maituro ng preso sa mga aso ay ang paghahanap ng mga kontrabando. Ang mga aso naman tinuturuan ng mga preso na maging responsable at pasensyoso.
Asawa ni Prince Charles na si Lady Camilla, artista na rin. Napa-extra kasi siya sa sikat na British soap na Coronation Street bilang isang bartender. Yan ay nang bumisita siya sa set nito kasabay ng 50th anniversary ng soap opera. Ayon sa Duchess, matagal na siyang fan ng soap na tumatalakay sa buhay ng mga manggagawa. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang inyong pangalan at address at padala sa 4627. Sa ngalan po ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang himpilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.